Hi Kabamba! Burong isda naman po ang aking isi-share ngayon. First time kong gumawa nito, kaya tara samahan mo ulit ako dito sa aking kusina para malaman mo kung paano ko ito ginawa. Manood, matuto at mag-enjoy. Dalawang fresh na tilapia lang yung aking gagamitin dito. Yung pinakalaman lang ang aking kukunin. Para hindi naman masayang itong ulo at yung pinakagitnang tinik ay pinaksiw ko ito Kabamba. Dahil may naiwan pa naman na laman dito sa gitna ng tinik. Ganyan kaming mga Ilocano, walang masasayang sa amin. Kunti lang yung gagawin ko ditong naburong isda dahil sabi ko nga first time ko. Pagka-slice ko naman o pagkakuha ko naman ng laman ay akin lang itong hinugasan. Hugasan lang ng mabuti at tanggalin yung mga namuong dugo. Pag hindi ito nahugasan ng maayos, yun daw ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng uod ang burong isda. After ko itong nahugasan at natanggalan ng mga buong dugo, kailangan natin itong patuyuan. Kaya gumamit ako dito ng paper towel at akin lang itong ipat dry. Medyo may kalakihan yung size nitong tilapia, kaya kinat ko lang ulit ito ng maliliit. After nito ay nilagyan ko lang ito ng isang kutsarang asin. At sa oras na ito ay hindi ko ulit nakuhanan ng video. Then pinaghalo ko lang yung isda at isa at kalahating cup na kanin. Tulad din sa ginawa ko sa isda ay naglagay din ako ng kalahating kutsara na asin dito sa kanin. Tsaka ko sila pinaghalong dalawa. Tsaka ko ilalagay dito sa ating garapon. Na-sterilize na pala yung aking garapon. Kailangan din kasing malinis ito. At siguraduhin wala itong tubig. Isa rin kasi itong dahilan kung bakit minsan ay nasisira yung ating ginagawang buro. Itong buro ay isa sa mga masarap na recipe ng mga Kapampangan. Hindi lang tilapia ang pwede nating gawing buro. Pwede rin dito yung dalag. Yung iba gumagamit din sila ng gurgurami. Sa mga expert po sa paggawa ng buro, pwede pong paki-comment kung ano pang pwedeng isda ang gamitin dito. Yun din lang na tatlo yung alam ko na pwedeng gawin. Dahil yun din lang ang nakikita ko sa palengke na benta. Pagkatapos ko naman mailagay lahat dito sa garapon, ay gumamit lang ako dito ng plastic at nilagay ko sa ibabaw bago ko nilagay yung takip. Dapat mahigpit yung ating pagsasara dito o kaya dapat ay walang singaw ito. At nilagay ko lang ito sa lugar na hindi nasisinagan ng araw. At pagkaraan naman ng 8 araw ay akin na itong chinek. Ito na yung naging itsura niya Kabamba. Pero base sa aking napanood, 5 to 10 days ay pwede na ito. Kaya kanina ay ito na ang aking niluto sa aming pananghalian. At ito yung pangalawang beses sa aking pagtikim dito sa buro. Matagal na panahon na nung una akong nakatikim nito. Umpisaan na natin itong lutuin Kabamba. Dito sa aking kawali ay naglagay lang ako dito ng maraming mantika. Dahil dito natin igigisa yung ating bawang, luya at sibuyas. Pagkagisa ko sa mga ito ay sinunod ko namang nilagay itong kamatis. Dapat yung hinog na kamatis ang kailangan nating gamitin dito. Gisahin natin ito hanggang madurog na yung kamatis. Bago natin ilagay itong ating burong isda. Nakapagluto pala ako nito dahil may nag-request. Shout out po pala kay Madam Marisa Teresa Dizon Muya ng Kuwait. Sapay la ko maading ko tamabuyam ating video. May sanga kailokan man tayo kakabsat iti nag-request dato. Sa oras na ito ay hininaan ko na dito yung apoy para hindi masunog yung pinakailalim niya. At ginisa ko ito ng 20 minutes. Yung bang durog na yung isda. At ito na yung kanyang itsura. Pag ganito na ay talagang lutong-luto na yung ating burong isda. Kung isa ka rin sa natakam or isa rin ito sa iyong paborito, gawa ka na rin Kabamba. Lalo na sa mga kapwa nating Pinoy na nasa ibang bansa. Try mo na rin gumawa nito. Ito talaga yung kanyang perfect partner. Tinapa, nilagang okra at nilagang talong. Tara at sabay-sabay na tayong kumain. Salamat sa panonood Kabamba. See you sa aking next cooking vlog.